Yes, unang-una nagpapasalamat tayo kay Pastor Apollo Kibuloy, ang ating susunod na senador dahil na-organize ang napakagandang pasasalamat para kay PRRD. At ngayon lang ako nakakita ng isang rally sa labas ng isang bansa kung saan dumating ang isang dating presidente at ganun karami ang tao. Punong-puno na yung stadium ng One Shai Stadium, pero sa labas talagang punong-puno pa yung mga karsada ng mga Pilipino na nag-iiyakan nung nakita nila parating ang dating Pangulo ng Pilipinas. So ito ay napaka-successful. At yung sinasabi nilang kaya pumunta si Pangulong Rodrigo Duterte ay isang fake news na meron daw kasing warrant of arrest ang ICC kaya daw siya pumunta dito. Yun ay walang katotohanan. Ito ay na-schedule ng matagal na. At kung merong totoo dyan, ang katotohanan dyan ay pumunta si Pangulong Duterte sa gathering ng mga Pilipino dito sa Hong Kong at pag-uwi niya sa Pilipinas, hindi lang libu-libong OFW na boto ang dala niya. Dala niya ang milyong-milyong boto ng mga OFW buong mundo para kina Pastor Kibuloy, para kay Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa at mga kandidato ng PDP at mga party list ng kaalyado ng Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan dyan. Dahil nakita ng buong mundo at ng mga Pilipino kung gaano kamahal na mahal ng sambayan ng Pilipino ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pangalawang Pangulo Sara Duterte. Sir, masasabi ba natin na Pilipinas Duterte pa rin? Yes, talagang napatunayan natin kahapon yan. Sa tingin ko, kung mga dating Pangulo ng Pilipinas ay pupunta sa Hong Kong o sa ibang parte ng mundo, hindi sasalubungin ng ganyan. Talo pa niya ang isang incumbent president na sinasalubong ng talagang tens of thousands of his fellow citizens nung dumating ang Pangulong Rodrigo Duterte. At kita mo yung iyakan ng mga Pilipino. Bakit sila naiiyak? Habang nagtatrabaho sila sa ibang parte ng mundo, syempre nagpapadala sila ng tulong sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak sa Pilipinas. Siyempre gusto nila protektado ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Hindi katulad ngayon, nagagahasa, napapatay. No isang araw, 3 years old na bata, ginahasa at pinatay. No isang buwan, 6 years old na bata, pinugutan ng ulo. 2 months ago, 8 years old na lola, ginahasa, bedridden na, ginahasa pa at pinatay. Yung mga ganyang klaseng karumal-dumal na pangyayari. At wala naman nagsasalita galing sa palasyo ng Malacanang. Yan ay nagbibigay ng talagang kinakabahan ng mga Pilipino, bakit ganyan ang ating lipunan? Pero nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, may mangyari kahit isang karumal-dumal o kahit isang simpleng tanimbala, nagwawala na yung presidente ng Pilipinas sa galit. Yan ang hinahanap ng mga OFWs dahil gusto nila protektado ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas habang sila'y nagtatrabaho sa iba't ibang parte ng mundo.